po sa ating mensahe. Ikan po natin James chapter 5, 7-11. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. So, tularan natin ang patience ng mga farmers. Kahit na dilubyo, ayan pa rin, no? Sisika pa rin na makapag-tanim na naman, kahit walang kasiguruhan. Because they are patient. Bukod sa ating mga OFW, talagay ko po, sila rin ang ating mga unsung heroes. Sila po yung nagpaprovide ng bigas sa ating mga lamesa. So, pagkilikit po natin, hindi mga smuggled rice, ano? Yung po mga locally produced. And then, be patient therefore. Brethren, unto the coming of the Lord, behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it until receive the early and latter rain. Be also patient. Tulad ng farmer, be also patient. Establish your hearts, confirm it. Bakit? The coming of the Lord draweth nigh. And then, grudge not one against another. Tayong sisilip, no? Tayong magkukumpara. Bakit kung kapatiran ko nito na mas unfaithful pa sa akin to, parang walang trials. O ako yung maraming trials. O isbin ng grudge dyan, hindi na tama ang ating reaction sa ating mga kapatiran. Iigitin tayo, short-tempered, suplado or suplada. Yung pala, meron tayong mga trials na pinagdadaanan, no? So, hindi yan ang tamang reaction sa trials. Kailangan patiently, taking it with grace. Kaya rin po yan ang growing old gracefully. Kasi meron mga tao na habang umidad, ang pakiwari ng ilan, lalong sumusungit. No? Lalong sumusungit daw ang mga tumatanda. Sabi ng iba, ang tawag daw dyan ay menopausal. Parang meron ng effect, no? Pero hindi po lahat yan ang talagang cause niya. And that po natin, much of our problems is from the heart yan eh. So yung mga actions natin sa labas, ano lang yan, outflow lamang ng kung ano nanggagaling sa heart. Mark 7:22-23, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these things come from within and defile the mind. So, yung mga chemical imbalances sa katawan natin might aggravate. Pero hindi yan talaga ang root cause ng minsan mga hindi magandang mga attitude sa Kristiyano. Sabi nila, midlife crisis. Hindi all because of midlife crisis, ano? Yan din nasa puso ng tao. Kaya ang sabi sa atin ni Peter, but grow in grace and in knowledge. Grow in grace and in knowledge. So, hindi lang sa knowledge, kundi sa grace, growing in grace. Makikita yung pagiging gracious sa atin. Gracious sa kapwa, in your dealing. Approach life gracefully. Handle your difficulties gracefully. Even your growing old must be handled gracefully. Hindi yung habang tumatanda, mas nagiging masungit na matanda. So, grow old gracefully. You take things gracefully. Okay, so grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. So, remind tayo for the reason for that, dahil meron pong judge, and that is our Lord Jesus Christ. He might be condemned, no? Or our rewards in Bema judgment might be affected. Behold, the judge standeth before the door. And then another motivation that James gave us is, take my brethren, the prophets that spoke in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. So yung mga Old Testament prophets, kunin natin silang halimbawa na kung paano nila tinake ang sufferings nila from their persecutors. They are our example. Kung tutuusin, mas malakas pa nga sana tayo dapat kay Job eh. Remember that? Si Job? Pero despite the unimaginable sufferings of Job, he remained steadfast. Na kung tutuusin, supposed to be tayo ngayon, mas palakas sa kanya. Bakit? Meron na tayong pagkukumparaan eh, di ba? Tanong ko sa inyo, si Job, prior to Job, meron bang nauna sa kanya na nag-suffer na gano'n?
Wala eh. Siya yung kauna-unahang tao na nag-suffer ng gano'n. Ewan ko lang kung mauulit pa yan. Ano? Samantalang tayo, pag may suffering, pwede natin i-connect yung situation natin sa nangyari kay Job. At pagka naikukumpara natin, medyo gaga ang feelings natin dahil, teka muna, wala pa nga ito sa kalingkingan ng dinanas sa Job, ganito na ako, teka muna, mali ata ito. Ang reaction ni Job, the Lord giveth, the Lord taketh away. Puri ng mga, dapat ako mas makakapagsabi niyan dahil hindi naman lahat nakuha pa sa akin eh. Hindi pa humantong na may namatay. O na may namatay man, isa lang siguro, kay Job, 10. Yung kanyang comforters, supposed to comfort, hindi comfort ang binigay, accusation. Tinorture siya ng kanyang mga would-be comforters. Masakit na yung kalooban mo, yung emotion mo dahil matayan ka ng 10 anak, tinubuhan pa siya ng sakit. Isang sakit na loathsome, sabi ng Bible, loathsome. Alagang yung madidiri ka sa sakit. Dahil wala crown, as he said, to the sole of his feet, tinubuhan siya ng pigsa. Sabi niya, boil or sore? Akalagay sa Bible, no? Boils. Siguro alam natin kasi ganyan, pigsa. Huwag mo lang gawin Ilocano yung pigsa. Iba yung bigyan ng pigsa sa Ilocano. It means power. Hindi siya binigyan ng power, yung pigsa sa Ilocano. Kundi pigsa, yung sakit na pigsa, sakit sa balat. Pero sabi ng Bible, in all this, Job did not sin, nor even charge God foolishly. Hindi siya nag-charge na kung anong mali tungkol sa Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. So sabi ni James, take for an example the prophets for taking sufferings and affliction. You have heard of the patience of Job. So syempre sila po yung ating halimbawa. But let's follow their example. Yung atin, hindi pa tayo mantong sa pagbubuwis ng buhay. Sila nagbubuwis ng buhay dahil sa paniniwala, dahil sa panindigan. Tayo, di pa tayo mantong doon di ba? Di pa tayo mabot sa mundo na may maduduguan sa atin, may masasaksak, may masasampal, mayroong mapabilanggo, dahil sa panindigan. Sa kanila, ordinaryong. So hindi pa tayo mabot doon eh. So dapat tayo yung mas malakas, mas patient when it comes to taking our trials from difficult situations and from handling difficult people or persecutors. So sila pong ating example. Verse 11, behold, we count them happy which endure. So another motivation that James gave us is, blessed ang mga nag-endure ng trials. Sabi ng Bible, great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets. Matthew 5:12, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my name's sake. For great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets that were before you. So malaki po ang reward ng mga nag-endure ng sufferings. So pagka tayo pinagsasakal sa tao, intindihin mo na lang na dadalhin ko ito dahil merong reward na nag-aabang. Present and future reward. Kaya Apostle Paul, yung kanyang present reward na nakamtan niya sa kanyang mga trials ay special favor. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 12, more gladly therefore would I take my afflictions, for when I am weak, then I am strong. At sa aking kahinaan, mas malakas ako dahil ang dumudugtong sa kahinaan ko ay lakas na ng Diyos. Kaya welcome yan. So he received God's special favor. He received God's special grace and special strength. So yun po ang magandang blessing pag tayo po nag-endure ng affliction. And then finally, isa pang dahilan, na binigay dito ni Job ay the Lord at another, dalawang pala, and I've seen the end of the Lord. So meron purpose. When you say end, it means purpose. Hindi po katapusan, Kasi ang meaning ng end ngayon, sinabing the end. Uwian na, diba? Tapos na yung pelikula. The end. Tapos na yung movie. Kasi pag may the end na, uwian na yan. Pero, in the Bible, ang isang meaning ng word the end, hindi lang dulo, kundi it means
purpose. Kaya pag sinabing God is the end of all things, it means sa kanyang glory lahat. Kumbaga, ang purpose ng lahat ay para sa glory ng Panginoon. Kaya niya nilikha ang lahat ay para sa kalwalatian ng Panginoon. He is the end of all things. Sa kanya rin mauwi ang lahat. So you have seen the end of the Lord. Sa trials ni Job, nakita natin ang purpose ng Panginoon na maya. Iisa-isahin ko po sa inyo, no? Kung ano po yung mga naging purpose at na-accomplish ba yun kay Job. And, praise God, ano? Yung mga purposes ng Panginoon, lahat natupad kay Job. Alam niyo po, isang nakikita kong malaking dahilan na tayo po yung pinapadaanan niyo sa trials para ma-prove Satan to be wrong. Because Satan is our what? He is our accuser. He is our accuser. So ano bang ibang meaning ng accuser? Slanderer. Slander, ano yung slander? Sisiraan ka. Siraan ka ng reputasyon. Alam niyo ba na hindi lamang si Job ang slander? He even slandered God. So to prove Satan wrong, para mapatunayan na wrong, ito mga ina-accuse. Para mapatunayan na mali, ito mga ina-akusa ni Satan. Sige, sabi ng Panginoon, bukas natin, para ma-prove natin kung talagang tama yung sinasabi mo. Kasi ang slander ni Satan sa Panginoon, yung loyalty ni Job, fake. Hindi genuine. Na kaya lang daw loyal si Job dahil bine-bless siya materially. Na kung tatanggalin lamang ng Panginoon yung material blessing ni Job, makikita ng Diyos ang tunay na kulay ni Job na hindi pala talaga siya genuine na loyal. He is not genuinely loyal. Hindi pala talaga faithful sa Job, hindi dapat lamang dahil may benefit na nakukuha. So he is slandered Job. And indirectly, he also slandered God. Bakit? Kung yung palang loyalty natin sa Diyos dahil lamang sa blessings na binibigay sa atin, hindi pala talaga siya altogether lovely. Kasi kahit with blessing or without blessing, lahat tayo dapat loyal sa Diyos dahil because of His excellence. Diba? Walang katulad ng Panginoon. He is an excellent God. So tayo may nagiging tapat sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, hindi lamang dahil sa meron tayong provecho, kundi dahil karapat-dapat lamang talaga siya sa ating pagmamahal. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, because He is altogether lovely, because of His excellencies. Karapat-dapat siya dahil wala siyang katulad. Hindi po lamang sa material na nakukuha natin sa Kanya. So lahat yan mga kapatid, na-prove through the testing of Job na mali ang mga accusation ni Satan. Kaya sabi ng Bible, you have seen the end of the Lord. Sa atin din mga kapatid, when God will subdue us into difficulties, trials from people, trials from different circumstances, may purpose ang Panginoon. Wala namang ginagawa ang Diyos na out of caprice, yung capriccio lang, na para bang yung tayo, makapriccio tayo Pag nakakita ka ng ng talaka, kahit wala naman ito. Capriccio lang yung wala ka namang purpose, nakakita mo lang. Iba kaya yung mangyari sa langaw kapag tinuhog ng alam yung pang sa kusilya, yung pagtusok sa kusilya. Kapag barado kusilya, di ba, tinutusok yun ang tawag doon? Panundot? Di ba may matulis na parang needle, no? Minsan pagka nung bata ako, nakakakita ako ng langaw, nahuli ko, tinutusok ko yan. So, ganyan-ganyan pa yan, buhay pa. Minsan, yan mo sa kandila. Ano nangyayari ito pag lagpakakan ko ng kandila? Yung wala ka namang matinong dahilan, capriccio lang, para gusto mo lang maglaro. Ganun ka ang Panginoon sa pagdidinig ng tao pag wala lang magawa. Kung ano lang maisip na walang rason. Wala naman kung ganun sa Diyos. Diyos pag may ginawa, may dahilan niya. May makalintong dahilan. My thoughts are higher than your thoughts. My ways are higher than your ways. Isa lang ang kaniliwanag sa atin ng Diyos. Hindi na natin maintindihan. Pero meron isang dahilan ng Diyos na nilinaw sa atin. And that is Romans 8:28. All things work together for you. Alam niyo na kahit ang wickedness, pag pinayagan ng Diyos, good pa rin ang ending niya, ang wickedness. Kahit na i-permit ng Panginoon niya, kung pinarmit ng Diyos, kahit alam ng Diyos.
At ang kauwian niyan, good pa rin. Sabi ng Psalm 76:10, the wrath of man shall even praise him. The wrath of man. Kailan nilabas ng tao yung galit nila sa Diyos? Sa cross of Calvary. Pero ano naging resulta? Diba salvation ng mga tao magpe-praise nila sa Panginoon? Well, the wrath of man shall praise him. Nauwi pa rin sa ikatuturi ng Panginoon. Pupurihin siya ng mga taong naligtas. At kahit sa impyerno, maraming luluwalhati sa Panginoon. Kaso nga lang, sa ganun ng kalagayan. Ano yung mga luluwalhati niya? Di ba sinabi niya sa Pilipos? Someday, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Akala niyo ba, believer lang kung sasabihin niya? Kahit mga mapapa-impyerno, yan ang sasabihin nila. Siya pala ang tunay na Panginoon. Hindi pala ako ang Panginoon. Nakakita nila, yan, na-prove ka na. Nasadlak sila sa impyerno. Hindi pala akong boss, meron pala isang tunay na boss. Meron palang tunay na Panginoon. Ngayon, nagtatawa lang ang tao parang ini-ignore lang ang Diyos. Binabaliwala lang ang Diyos. Pagdating sa impyerno, their tongue will confess that Jesus is Lord. Siya nga ang tunay na Panginoon. Ang ebidensya, hindi na sila. Hindi sila makawalan. Ay walang bila na hindi magko-confess na. Even Christians, even non-Christians, lahat yan magko-confess that Jesus is Lord. At pinrophesy na ni Paul, someday, every knee shall bow, and every tongue will confess that Jesus is Lord. Para sa Kristiyano yan, at maging sa hindi Kristiyano. And the other reason, the last reason na binanggit dito ni James, yung sinasabi niya rin na, the Lord is very pitiful. And it has to do with the character of the Lord. Consider the character of the Lord. Ano ba character ng Panginoon? He is a pitiful and merciful God. So sana po yung mga dahilan na yan, pagka tayo po'y nagdadana sa mga trials, difficulties from our circumstances, difficulties from people, balikan po natin yan. Ano ba yung aning dahilan na yan? So realize the Lord's purpose according to 5:11. The end, sabi diyan, the end. You have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord. Ano po ba ang purpose ng Panginoon? Meron po ilang mga purpose ng Panginoon. First, to test His faith. Kung bakit po nag-suffer si Job, una sa lahat, para i-test ang kanyang pananampalataya. Test of His faith. At tayo mga kapatid, ang dami na natin napapakinggan Ang dami na natin narinig, nababasa sa Bible. Tanong kayo, naniniwala ba kayo sa mga narinig ninyo? Pinangahawakan ba ninyo yung mga narinig ninyo ng mga aral ng Diyos? Naniniwala ba kayo doon 100%? Na totoo, lahat ng narinig natin. Naniniwala po ba kayo? So, susunod niya, patunayan natin. Yan ang ibig sabihin ng yes. Patunayan. Patunayan. Naniniwala ka sa Bible? May narinig kang preaching? Naniniwala ka? Kaya muna, ano natin ito matetest? Yung paniniwala mo kung ito hindi. Ilalagay ka sa mga sitwasyon. Naniniwala ka sa tithing. Sige nga, kung talagang naniniwala ka dyan, itetest natin. Bibigyan ka ng sweldo, unang trabaho mo, unang sweldo, 10,000. Unang kinsenas mo, 10,000. Narinig mo yung preaching, sabi mo, naniniwala ka. I-test natin yan. Diyan na yung offering. Diyan na yung envelope. O bago mag-Sunday, baka nagpo-conferensya na yung mga brains mo, nagpo-conferensya na. Malaki-laki dito Malaki-laki yung mararating dito Kakahinayan yung ibigay. Mapuputulan na ako. Ano kayo i-postpone ko muna? Next Sunday na lang. Double-plate ko na lang. Kung ako kayo, hayaan nyo na magputol. Pag alis ko nagputol, kami tuloy. Kasi pag alis niya, pumunta ka naman na sa Meralco, di ba? Magbabayad. Pero, pag po natin i-postpone ang time ng Panginoon. Kasi kung meron kayo napakinggan, at naniwala kayo sa pinapakinggan nyo, susunod yan, itetest ang Panginoon niya. Kasi walang say-say, hindi mo itatry. Kaya sa mga nagseseminar, saan mo puro? Kung talaga natutunan mo yung seminar mo,
Pag nag-field work ka na, di ba? I-apply mo yun sa field. Mag-field work ka. Ganun din sa atin. Meron tayong mga narinig, meron tayong mga aral na natanggap, naniniwala tayo, pero kaso lang, pag wala pang mga activities, wala, andun lang sa utak, di ba? Andun lang sa puso, andun sa isip, pero hindi na-apply. Kailangan humantong tayo sa mga sitwasyon na matetest yung mga pinaniniwalaan natin. Itetest natin. Halimbawa, patience. Nag-aralan din tungkol sa patience. Ang ganda naman ang tungkol sa patience. Pero hindi pa natusubukan. O ngayon, susunod yan, kailangan na test natin. Test natin yan. Kung malalagay ka ngayon sa mga may hirap na sitwasyon, doon mo ngayon may exercise yung mga natutunan mo. Ganun din po si Job, mga kapatid. Grabe ang kanyang tiwala sa Panginoon. Wala pa yung kasalanan ng anak niya, in-anticipate pa lang niya, nag-aalay na siya. And his faith on God was further tested because of what took place. Kaya pag nakabasa kayo sa Bible na God proved Abraham, hindi po yan pinuprove para malaman kung tunay o hindi. Alam naman ng Diyos sa lahat eh. Kaya ka binibigay ng Diyos sa mga testing para ikaw mismo, maranasan mo. Ma-experience mo. Para gagawa ka ng isang project, siyempre, para malaman mo kung gagana o hindi, ite-test drive mo, correct? Alam ka naman gumawa ka, tapos in-stop mo lang. Ite-test mo yan. Gumawa ka ng sasakyan, ite-test mo. Nag-repair ka ng TV, papawin mo kasi ite-test mo yan eh. Ganun din tayo, may mga narinig, may napapakinggan, kailangan matest yan. Kailangan masubukan yan. That is the trial of our faith. At sa maraming pagkakataon, mga kapatid, ite-test tayo yung mga narinig natin, yung mga napakinggan natin. Yung mga paniniwala natin, ite-test yan, paulit-ulit. Sa mga ganyang sitwasyon, anong gagawin mo? Mananatili ka bang ahawak sa tama? Gagawin mo pa rin ba ang tama? Yun ang tanong sa atin eh. Gagawin mo pa rin ba ang tama? Regardless. Na ganyan natin naranas mo. So, doon mo matetest ang sarili mo. Ang Diyos, hindi niya kailangan malaman. Alam na niya eh. Pero ikaw, para makika-idea ka na, hanggang dito lang pala tolerance ko. Hanggang dito lang pala limit ko. Pagdating pala sa ganitong bagay, bagsak pa ako. Mahina pa pala ako sa ganitong area. Diba? So, ano? Palala kasi. So, to test our faith. And same will be applied to us. Yan din po i-apply sa atin. Kay Job nangyari yan. Another purpose is to thwart Satan's attempt to destroy that faith. Gustong gibayin niya ni Satanas, yung pananampalataya na yan. Hindi patiwala na sa Diyos. Ang purpose, pag may trial tayo, ang purpose ng Diyos para sa kabutihan natin. For the increase of our faith. For the strength of our faith. Kay Satan naman, iba naman nasa utak niya. Bigyan ko mo ng pagsubok para mawala ng tiwala sa Diyos. Alam niyo sabi ni Christ, ng Panginoon kay Peter, Satan desired me to sift you out. Yan ang gusto ni Satanas, ligligin kita. Bigyan kita ng katakot-takot na pagsubok. Kaya sabi ng Panginoon, I pray for thee. Pinag-pray kita. At ngayon, kapag malakas ka na, strengthen your brethren. So, ang layo ni Satanas, masira ang ating tiwala sa Panginoon. Kasi, maaari tayo kasi pagka matagal na yung trials natin, may tendency ng Kristiyano ma-frustrate. Nakaka-frustrate na tayo. Bakit ang tagal? Alam ko na Kristiyano ko, ang Diyos mahabagin, ang Diyos mabait. Pero bakit ang tagal na? Paulit-ulit. At hindi ata nauubos, hindi natatapos. So, magsimula ka na mag-entertain ng mga negative thoughts about God. Ito ba talaga may Diyos? Ito ba kaya ang Bible, ang mga promise sa Bible na ang Diyos mahabagin? All things work together for good. Bakit kaya mabuti kung nangyayari? So, magsisimula ka na mag-isip ng ganyan. So, ang layo din sa Satanas, mawala, tuluyan at mawala ang tiwala niya. So, ang Diyos naman, dahil sa grado ng Diyos, hindi siya nagpapaliwanag sa atin. Hindi siya nagagawin magpaliwanag. Pero namang ilang bagay na binitawan niya sa ating pangako na pwede natin pangawakan. Ang kanyang mga pangako ay I will never leave thee nor forsake thee. Isa pang pangako niya, yung trials natin, common yan. Hindi niya tutulog yung trials na hindi common, na sobra pa sa madadala mo. At bukod sa madadala mo yan, gagawin niya ang paraan ng pag-ilag upang ito'y ating matiis.
with the temptation, He will also make a way of escape. He will make a way of escape. Yan ang pangako ng Diyos, pangakagaran sa kayo. At isa pang pinangako ng Diyos dito sa James, ano? Yung kanyang karakter, that He is a tender, merciful God. He is pitiful and of tender mercy. Siya'y mahabaging Diyos. Kung paano nahabag ang ama sa kanyang anak, gano'n nahabag ang Diyos sa kanyang mga anak. Although sabi ni Christ sa chapter 18 of Luke, though He bear long with His elect. Pabinsan-binsan, talagang tinitiis ng Diyos tayo. Kasi alam ng Diyos kung kailan ang pressure eh. Siya nagbigay ng pressure, ng trials, through His providence, siya rin ang nakakaalam kung hanggang katagal, nasaan katagal yung pressure na yan. Kaya, dahil ikaw ay limitado, finite ka, hindi mo alam ang outcome. Magtiwala ka na lang sa Panginoon. Ang Diyos alam niya magiging resulta niyan eh. At tapat tayo ng kanta ng I know who holds tomorrow. Di ba? Pinakanta natin, I know who holds tomorrow. Tapos, okay na, parang walang tiwala sa Diyos. Kaya yung pagkanta natin ng I know who holds tomorrow. Totoo sa atin yan. I know who holds tomorrow, for I know who holds my hands. Alam ko ng ending ng buwas. Alam ko kung sino humahawak sa akin. Ang ending niyan maganda. Maganda yan. Because I know who holds my hands. Andun na siya eh. Alam mo niya resulta. So there is no right, we have no right to complain. We have no right to criticize the dealing of God, the ganitong dealing ng Panginoon. Question ka na ng question. Ka na mag-entertain. Nor even to doubt His love. Huwag mo pagdudahan na mahal ka pa rin ng Diyos. Dahil hindi na question yan eh. Pinulog na nga niya yan eh. Hindi pagdududahan pa yan. Diba? For God so loved the world, what did He do? He gave His Son. Imagine mo na parang ikaw lang ang sinadya ng Panginoon, ikaw lang ang pinuntahan dito. Who loved me and gave Himself for me. Yung pag-aalay na nga ng buhay ng kanyang buktong anak, hindi niya pinagdalawang isip yan eh. He who spared not His own Son, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him through Him also give us all things? Paano may ibang bagay na lesser than the value of His Son, hindi niya may bibigay? Hindi ba yung maibibigay ng Diyos yun? Samantalang yung pinakamataasang value, the life of His Son, hindi niya nga pinagkait. Diba? Ngayon ka pa ba magdududa na nagmamahal ng Diyos sa'yo? Pinatunayan na niya ngayon sa krus. Diba? Pagdududahan na ba yan? Dahil lamang sa wala kang pambayad ng kuryente, nagduda ka na. Dahil lang sa wala kang pambiling medical, portal. Portal lang palang taas ng ano mo, ng... Pero alam mo sa Panginoon, sing halaga lang ng presyo ng portal. Huwag ko gano'n, no? Hindi tamang reaction na ng isang lahi ng palagayan. Okay? So ano pa ang purpose sa suffering ni Job? To test his faith, to thwart Satan's attempt to destroy that faith, and to strengthen Job's faith. At yan naman, nangyari talaga. In Job 42, verse 4 and 5, sabi niya, I heard thee by the hearing of the ear, but now my eyes see thee. Wherefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Mas malinaw niyang nakita ang Panginoon. Alam niyo po, sa mga trials natin, masigit natin makikilala ang Diyos. Masigit tayo magkakaroon ng appreciation or appraisal of God na ganito pala ang Panginoon. So, Job was able to see God more clearly after his trials. So, to strengthen Job's faith, palagay ko, pag naulit-ulit sa kanya, medyo mas kaya na niyang dalhin. No? Mas kaya na niya. Number 4, to increase Job's blessedness. Actually, ang ending ng yan, kapatid, ng lahat ng yan, para lalo tayo pagpalain ng Panginoon, dahil may capacity ka eh. Diba? May capacity ka. Kasi meron mga tao, pag pinagpala mo, nasisira dahil sa blessing. Nasisira. Meron pa mga tao na they can handle adversity, but they fail in handling what? Prosperity. Bagsak sila sa prosperity. Bigyan mo ng adversity, ayaw pang dali ng adversity. Magpepray yan pag may adversity. Pag may trials, magpepray yan. Lalapit lalo sa Panginoon yan. Ang mahirap i-handle ng Kristiyano minsan, pagka walang trial at merong prosperity. Nasisira sila sa material. Nasisira sa pera. You could not handle that.
Na-prove natin yan kay David. David, when he was in adversity, during the times of his persecution, takbo siya ng takbo, takas ang takas. Ang taas ng level ni David. Ang mga naisusulat niya, go, I walk through the shadow of death, I will fear no evil. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Yan yung nasa adversity siya. Ang taas ang level niya. Eh yung hari na siya. Ano na mga sinusulat niya na sa restore unto me the joy of thy salvation. Bakit? Bagsak na siya, batas na yung kanyang posisyon, hari na siya, mayaman na siya, ilang hindi niya na bantayan ng Kristo. Naging careless si David. Kaya ano naging resulta? He lost his joy of salvation. Matakot pa siya na makagawin ng Holy Spirit sa kanya. Remove not thy spirit from me, and restore unto me the joy of thy salvation. Psalm 51. Meron mga Kristiyano, kaya nilang adversity, bagsak in prosperity. Pero pag pumpasa ka sa mga trials mo, yun, you are capable of handling more blessings. Hindi pala ito masisilaw sa pera. Hindi pala ito masisira pag pinagpala. Sige, pagpalain na yan. Diba? Kaya mong i-handle ang prosperity. At si Job, mga kapatid, doon napatunayan na hindi siya in love sa material. Sa laki ng kanyang possession, ang sabi niya, ang Diyos naman na nagbigay niyan eh. Kung binabawi ng Diyos, okay lang. Pero tayo kaya yun, baka mangawa tayo. No? Parang yung gatas ko, natapon. Natapon na nga eh. Kung gagawin, iyak ka pa, mababalik pa ulit. Sip-sipin mo. Diba? Natapon na nga eh. Don't cry over spilled glass of milk. Parang maghapon, huwag siramon mo dahil sa wala yung gatas mo, kasi laruan mo, maghapon, siramon mo. Diba? Masyado ka na-inlove sa material. Pero ka ng Kristiyani, konting bagay lang nawala, parang katapusan na ng mundo. Parang end of the world na. Pati yung pagsimba nila, nadamay. Diba? Pati relasyon nila sa Panginoon, nadamay dahil lang sa material. Ano naman naging ano mo? Mundo mo talaga? Doon na lang ba umikot ang kaligayahan mo? Kaunti lang nawala sa'yo, parang nawala ka na ng gana rin sa Diyos. Eh kay Diyos, mas malaki nga nawala eh. Mga anak niya, kaibigan niya, reputasyon niya, kalusugan niya, 10 anak niya. Pero katwiran niya, Diyos din naman nagbigay niya. Kung binabawin ng Diyos, hindi. Sorry nga niya sa Panginoon, kanya na yan eh. Naked came I out, sabi niya, and naked shall I return thither. So doon na-prove na hindi in love si Job sa material. At kapag nasa ganyang attitude tayo mga kapatid, mukhang capable tayo of handling more and more blessings. So itetest nga ng ating pananampalataya. Kaya pag mayroong mga nawawala-wala sa atin, may nalulugi-lugi tayo, manta ka na lang, this is the day that the Lord hath made. That the Lord hath made. Binigyan niya ako ng day na lugi. I will rejoice. I will rejoice. And be glad in it. Di ba? So pag nakakatawag tayo mga kapatid, means pasado ka sa ganyan aspect. Pwede kang pagtiwalaan ng mas malaki pang pagkakalit. Dahil kay Job, ano ba naging ending ni Job? Paano nagsara ang Job? Ang book of Job. Di ba nagsara ang book of Job sa blessings ulit ni Job na dinobol? Dinoble. Yung namatay niyang anak, hindi naman dinoble. Pinalitan lang. 10 ulit. 10 ulit. Pag dinoble, 2 na yun. Matindi na yun. Tapos lahat ng kanyang mga losses, animals, dinoble. Kung 10,000, naging 20,000. Yung 7,000, naging 14. Dinoble lahat. Basahin niya sa book of Job. You know? Kaya sabi ng Bible, consider the end, and you have seen the end of the Lord. You have seen the purpose of the Lord. Ang purpose lang talaga ng Panginoon, higit pang pagpalain si Job, pero kailangan niyang pagdaanan yan. Ang conclusion yan, Romans 8:28, all things work together for
Kaya pag may trials, mga kapatid, sabi ng Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. Good or bad, give thanks. Hindi lamang yung good. Sabi nga ni Job sa asawa niya, what? Shall we receive only good from God and shall we not receive evil? Ang masasalamatan mo lang ba yung good? Yung mga evil na nanggagaling sa Diyos, yung mga kalugihan, mga kalungkutan, mga paghihirap na galing sa Diyos, hindi mo natatanggapin? Shall we receive only good from God and shall we not receive evil? Lahat yan galing sa Panginoon yan. Sabi ni Paul, in everything, give thanks. Walang dahilan niya, lahat naman nauwi sa ating ikabubuti. All things work together for our good. Okay? And then, sa pang dahilan, sabi ko na kanina, to prove Satan wrong in his accusation. Para ma-shut up yung pag-slander ni Satan. Okay? And then finally, doon po sa motivations ni James, consider the Lord's character. Verse 11, last part of verse 11. That the Lord is very pitiful and of tender mercy. Psalm 100, meron verses Psalm 103 verse 13. As the Father pitieth his son or children, so is the Lord. Nabasa nga yan? Psalm 103 verse 13. Nabasa mo? Psalm 103 verse 13. Pakibasa. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. So the Lord pitieth them that fear Him. So yung suffering sa mga believers, nag-elicit ng merciful, compassionate response from their heavenly Father. Sino ba naman ang ama na walang compassion sa anak? Diba? Sabi nga ng Panginoon, if you then being evil know how to give good gifts to your children, kayo nga na mga masasama na magulang, marunong magbigay ng mabuti sa anak, ang Diyos pa hindi marunong magbigay. Tayo nga na magulang, kahit anak natin suwail, at tayo mga likong magulang din. We are compassionate. Pagdating sa anak na natin, compassionate tayo. Ang Diyos pa ang hindi magiging compassionate. So, kung meron man tayo hindi maunawaan sa trials natin, isipin mo na lang kung anong Diyos, kung anong karakter ng Diyos. Ama rin siya. Kung tayo, ama, o anak tayo ng ating ama, ang Diyos, ama rin. Ama rin siya. Masigit siya ama kaysa sa ating mga magulang o kaysa sa atin. Kung marunong tayong maawa sa anak natin, masigit na marunong ang Diyos. Sabi nga, if even being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? At alam niyo po, ang mercy of God, yan po yung common thing sa Bible, especially ito po sa Book of Psalms. Meron pong Psalm sa Psalm na, Book of Psalms na ang parating ending, for His mercy endureth forever. For His mercy endureth forever. His mercy endureth forever. One time, nagkasala si David. He numbered the nation of Israel. Binilang niya. Ang kahulugan nun, na binilang ang army mo, inaalam mo yung strength mo. Sabi ni Joab, ano po ba kailangan malaharin na gagawin natin to? Alam mo naman pinagpapala na tayo ng Diyos. Sabi ni David, basta bilangin mo. So binilang niya ang kanyang horsemen. Binilang niya ang kanyang infantry. Binilang niya ang kanyang captains. Ligay ni Joab ang resulta. Actually, pag ganyan nagbibilang-bilang ka na, parang nawawalan ka ng dependence. Yung dependence mo sa Diyos, parang na-apektahan. Pumupunta sa strength of your army. Para bang ang lakas mo, doon na nakadepende sa tibay ng army mo, lakas ng army mo. Hindi nagustuhan ng Panginoon mo. Ang Diyos at padala ng salot. Dami nagkakamatay. Alam niyo ba yung salot? Peste. Ako nakakita pagka peste ng manok. Kita niyo mga manok nasa sanga. Kaya mo yung bagsak na. Pulutin mo. Pati kambing minsan pagka peste ng manok.
Makikita nyo. Minsan, nagkatay kami ng kambing. Minsan yung damage sa liver, makikita nyo. Kakaroon ng discoloration. Paglawakan yung liver, nadudurot na parang aho, yung liver. Wala, di ba makikita. Nagkakaroon ng discoloration pag may peste, lalo na pagka malamig ang panahon. Kakaroon ng peste sa hayop. Nagkatay kami ng kambing, makikita ng discoloration sa internal organs. Tapos yung atay nga, nag-iba. So, ganyan pag may peste. Nagpadala Diyos ang peste. Ngayon, pinadala si Prophet Nathan. Pinaninili ka ng Diyos. Anong gusto mo? 3 araw, natakbo ka ng takbo sa kawal mo. 3 yung pinanili sa kanya. Alam niyo po ang sagot ng David? Let me fall into the hands of God. Ahawa na lang ang Panginoon. Anong bigay ng Panginoon? Hindi pinabayaan ni Nathan, si David, sa kamay ng Panginoon. Araw-araw may namamatay. Mabot yata ng 76,000. Yun yung yun yung incident na nagkaroon ng eksena with Arona. Kilala niyo ba yung Arona? Na sabi ni David, I will not offer unto the Lord anything that cost me nothing. Kasi nung matapos na yung plague, yung sabot, yung peste, mag-aalay si David sa Panginoon. Wala siyang panggatong sa kanya. Nakita niyo yung threshing floor ni Arona, tsaka yung mga tao, sabi niya, bibili ko na lang yan para makapag-alay sa Panginoon. Sabi ni Arona, ba't ito ko bibili? Lahat yan, mapagamit ko sa inyo. Sabi David, I will not offer unto the Lord anything that cost me nothing. Hindi ako magbibigay ng anong bagay na walang halaga sa akin. Sana pati sa attitude natin sa offering, gano'n, parang nagbibigay ka lang ng tip, di ba? Pagkatapos yung kumain, iwan mo yung sukle, bigay sa sukle, balik ka ng iwan mo yung tip, 10, 20, parang tip lang, parang hindi ganun tayo sa mga. Parang wala nang value sa'yo. I will not give anything unto the Lord that cost me nothing. Actually, yun na nangyari. Sabi ni David, let me fall into the hands of God. For 3 days, may peste. Ang death toll, mabot ang 70,000. Yung magkakamali. 70,000 deaths. Yun. Pero bakit pinili ni David na let me fall into the hands of God? Dahil alam mo, David, yung mercy. Alam mo, David, yung mercy. Kasi kung sa tao siya maibigay, bigay siya ng Diyos sa tao. No mercy ang tao. Awawa sila pagka 3 araw silang kinakatay-katay ng mga kalaban. Awawa sila. Kaya sabi nga, nahulog na lang ako sa kamay ng Panginoon. Let me fall into the hands of God. Why? Because he understands that God is a merciful. Eh pagka nasa trials tayo mga kapatid, huwag tayo mag-entertain ng mga negative thoughts of God. Lalahanin natin yung mga promises. Ngayon matetest yung faith natin sa promise. Ngayon ulit-ulitin yung memorize natin na I will never leave you nor forsake you. Ngayon yung ulit-ulitin yung all things work together for you. Alam ni Peter niya, kasabi ni Peter, casting all your cares upon Him for He careth. Bigay ninyo yung mga kabigatan sa Panginoon. Yan din ang ine-echo ni Paul. Be careful for nothing, Philippians 4:6. But by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth understanding, shall keep your hearts and minds. Kakalmahin ng Diyos ang ating mga isipan, mga troubles natin. Kapag darating natin binimitig ang Panginoon. Sabi na Isaiah 23:6, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Pananatili ng Panginoon sa katahimikan ng mga tao na parating kinocontemplate ang Panginoon. Kaya walang amount of trials na makakapagbabago sa pananampalataya mo sa Diyos. So, diyan po mapiplis ang Panginoon. And if we are like that, mga kapatid, qualified ka for more blessings. Saka tayo magiging qualified. Like the ending of Job.
So any trial, suffering, or persecution that Christians face can be patiently endured. Kaya po natin ma-endure yan. Alalahanin lamang natin yung anim na bagay. Anticipate the Lord's coming. Recognize the judgment of the Lord. Ano po yan? Follow the example set by the servants of the Lord. Yung mga servants na mga nauna sa atin na natiling tapat. Understand the Lord's blessing na yung nag-undergo ng mga trials, malaki ang blessing. Great is your reward in heaven. And then realize the Lord's purpose. May mga purposes ang Panginoon sa trials. Hindi lahat in-explain sa atin. Yung ilan, in-explain. So, muli mong alalahanin yan. And consider that the Lord is compassionate. So, consider His character. And then, as the last verse, basahin po natin. Psalm 30 verse 5. Sabay-sabay po tayong magbukas ng ating Bible. Ano? Psalm 13 verse 5 at napakalang verse 2. Psalm 30 verse 5. Sing for His anger endureth but a moment. In His favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Yan ang verse yan, ano? Yung trials natin, temporary lang yan. Maaaring mag-endure yan for the night. Pero bukas, ano naman ang tuwa? Joy cometh in the morning. And in His favor, sabi dyan, in His favor is life. So, ang pabor ng Panginoon ay nasa mga natatakot sa atin. So, just keep on trusting the Lord, no? Ganun inaawit, I just keep on trusting my Lord as I walk alone. So, huwag natin hayaan mawala ang ating attention sa Panginoon. Huwag natin hayaan ang ating trials o magpapaalis sa ating pagtingin sa pananampalataya sa Panginoon. Temporary lang yan. Dumating ng Panginoon, everything will change. No more pressures, no more trials. Behold, I make all things new. At sa mga nanatiling, hindi nagko-complain, great is their reward in heaven. At makakayanan natin yan, mga kapatid. Marami naman nagsuffer kagaya na. Mas malalaban sa isa. And we should realize the blessing that will come those who will remain faithful to the Lord despite every trial na ating mamasan. And also fully realizing that God is a merciful God. Nasa side natin siya. Sabi ni Paul, if God is for us, who can be against us? So, hindi ho tanong yan na nag-inquire. Yan po yung question. Actually, that is an emphasis in the form of question. Nag-emphasize si Paul. If God is for us, who can be against us? Ang in-emphasize na ni Paul, walang pwedeng makatalo. Walang pwedeng makatibag sa mga Kristiyano. Because God is in our side. Sayang yan, inantin na Romans 8:28, shall peril, necessities, life, distress, danger, for I am persuaded that neither life, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. So, sana po, parating natin yan. Yun na yung meditation. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. So instead of focusing on our trials, let's focus instead on God who gave these trials. Dahil kahit gano'ng kalaki ang trials na yan, mas malaki ang Diyos kaysa sa mga trials na yan. Mas malaki pa ang ating Panginoon. Tayo dito kayo. Tayo nagbukas sa Panginoon. Ama, salamat po sa mga palaala niyo sa bita. Patawad po, Ama, for the way we react on the life afflictions that we endure. Patawad po, Ama, for our weaknesses and failures. Sana po, Ama, kabalan niyo kami na itong tumatag, Ama, lumakas sa pananalig, paghahawak sa inyong mga pangako, sa inyong mga salita, at sana po mapatuloy na lumalim ang aming pag-ibig sa inyo. Tawad, Ama, sa mga failures, sa inconsistency ng aming pag-ibig. Sana po, Ama, bihiyaan niyo kami, Ama, na patuloy na maging kagamit-gamit sa inyong gaway, kagamit-gamit sa pagbuhat, Ama, ng Ebanghelyo. Pagpalain niyo po sana, Ama, ang aming gaway niyo ngayong hapon. Kayo po yung aming pamalita sa maraming tao. I-introduce namin kayo sa maraming tao.
Pagpala niyo na Ama, ang aming pagtutubo ng maraming mga panawin, mga kaluluwaan ng mga Ama na makapatuloy sa inyong Messiah. Kaya mga po Ama, malalapit sa gawain. At aming dalangin naman mga kapatid na may karamdaman. Aming nialahala si Jalil, si Sister Carmelita, Bezalin, Ayon, sino pa po Ama sa mga members sa church naman, mga health problems, o ano po mga ibang mga wali ng suliranin, kabarin po na Ama, pagbaligyan ng kanilang sigla, lakas, at kalusugan. Alam po Ama yung proteksyon na sulit displays, sa hindi po namin pinatalik, lahat ng pupuli po sa salamat, lahat po Ama yung bilangin, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mga po. Amen.